So, SMB therapy hermano. So, delikado tong San Miguel. Sa tingin ko, ito yung challenge sa top teams. No? Isa to sa team to beat nitong Commissioner's Cup ng PBA. Kasi yung pumalit kay Ivan Asca na si Boatwright, parang nagkaroon ka ng Justin Brownlee in a San Miguel uniform. Shooter. Magaling sa pick and pop. Pick and pop kasi pagka binitawa mo, may tira sa may kamay, may shooting touch, magandang 3-point accuracy. Tapos pag tinake away mo yung pick and pop, pag nag-roll sa basket, malakas naman sa ilalim. Bukod sa nakakatakbo, he can run the break. Pag nag-roll siya sa basket, malakas din ang porsyento na papasok yung kasi dunk. Kung hindi dunk, strong move yung bibigay niya. Malakas ang katawan eh. So baka pag sinabayan mo, parang bubuhating ka pa sa bubuhating ka eh. Yung depensa bubuhating niya eh. Sige, magkita tayo sa taas. Patay ka pa sa akin. So yun. Tsaka hindi lang sa 3 points tumitira to, meron tong off the ball game. Meron siyang mid-range game. Pero yung mid-range game niya is hindi yung spot up lang eh. Hindi lang sa spot up eh. Pwede siyang gumalaw. Pwede siyang kumilos, pwede siyang kumurl, pwede siyang pumake, then take a 15-foot or 14-foot jump shot. Parang Jordan type ng jump shoot. Parang Jordan type yung kanyang mid-range game. Parang Paul George or sabihin na natin Chris Paul yung mid-range game niya kasi pag bumitaw yun parang imposibleng hindi papasok. Malakas ang sure ball nun, hindi lang sa 3 points pati sa mid-range. So yun yung sinasabi ko na pagka dalawang area ka threat, mag-iisip na ngayon yung depensa paano ka babantayan, marunong din pumasa. At ang dami niyang pwedeng pasahan. At saka hindi eh. Nung mga simula nung game, di ba si Terrence yung pinasok si Terrence. Ang paboritong target ni Terrence is itong bagong import nila. Bagong anong tawag dito? Parang pag si Terrence ang nagpo-point guard, parang ang paborito niyang pasahan o paborito niyang target itong import nilang bago. Kasi sipag tumakbo. Tsaka sipag pang dumipensa. Yung box out niya talagang box out and then tumatakbo pa sa break. So paano mo tatalunin yung San Miguel? Kasi yun, pick and pop guy na yun eh. Pick and pop guy, tapos may Brondial ka na na-injured lang. Pero kita mo yung pick and pop guy, tapos meron ka ng weak side, meron ka ng rebounding kasi babantayan mo yun eh. So maiiwan si Brondial sa ilalim na kanya lang yung rebound. Pick and pop malakas ang sure ball nito. So yung si Rodney Brondial mag-aabang na lang. The same thing with Mo. Pag magkasabay sila ni Mo, pwedeng si Mo minsan tumitira sa labas, minsan palit sila, di ba? Pero ito nakikita natin, Twin Towers. Delikado pagka kasabay nito si Fajardo. Kasi pag na-double team to si Junmar, hulaan mo kung sinong pwedeng pasahan nito na malakas ang sure ball, yung import. Kasi hindi mo pwedeng hindi i-double team si Junmar eh. Titingin kay Junmar, automatic na may double team kay Junmar yun. At automatic na libre na yung bagong import ng San Miguel. Then pag nagkaroon nga ng ball swing, yung tatlong shooter ng San Miguel, kahit sino doon, Marcio, Troliano, Cruz, Terrence, Perez, di ba?
Tsaka kung gusto mo ng ratratan, gawin mo uno si Perez kasi may Trollano na sila eh. Di ba? Marcio is always playing number 3 pero ang natural ni Marcio Lassiter is number 2. So ilagay mo si Trollano sa small forward, then iangat mo si Marcio Lassiter sa tugad, which is yung natural position niya. Tapos gawin mong point guard si CJ. Ratrata na yun. Yung ratrata na yung ratrata na pass break. Open court na yun pag si CJ. Kasi ang magiging ratrata na yun kasi Trollano can create eh. Pwede mag-point forward si Trollano. Although si CJ yung point guard mo, pero pwede mong maging point forward si Trollano. Yun ang kagandahan sa San Miguel ngayon. Kasi yung si CJ magaling na pass break finisher at saka marunong pumasa off the break. Yun ang strength ni CJ eh. Yung slashing. At pag sinabi mong slashing, mas malapit sa basket, mas malaki ang chance ang pumasok. Kasi layup yun eh, mas malapit sa ring. Tsaka when CJ is galing sa pick and roll, siya yung dadaan sa screen, tapos may papasahan na siya, nandun na yung import. So pag naipit siya, hahanapin lang niya yung import sa labas o hahanapin niya yung import sa loob. Yun ang mas nakakatakot because pwedeng kahit saan niya hanapin yung import, kumpiyansa siya na pagka binigyan ng bola yun, papasok yung tira eh. Malakas yung surbol ng import. So parang nakakuha yung San Miguel ng gem sa bago nilang import. So yun lang po.